Magandang araw sa ating lahat. Ito po si First Lieutenant Comy, Reserve Philippine Army. Sa araw na ito ay didiscuss natin ang patungkol sa pag-join sa Armed Forces of the Philippines. Paano ba mag-join sa Armed Forces of the Philippines? So, meron tayong iba't ibang options kung paano mag-join. So, actually, we have mga options tayo na i-discuss sa araw na ito. But bago yan ay inanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel, lalo sa mga bago pa sa channel ko, Reserve Officer Vlog, at pakiclick na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga videos na i-upload natin patungkol sa Reserve Force and Regular Force of the Armed Forces of the Philippines. Reserve and Regular Affairs of the Armed Forces of the Philippines. So, number 1, no? So, paano mag-join sa Armed Forces? Through PMA. So, ano yung PMA? Paano mag-join? Ano yung mga qualifications and requirements? So, actually, kung ang isang tao or isang estudyante, no, kailangan graduate siya ng high school or K-12 na program ng Department of Education. No? So, number 2, kailangan ay 70 to 22 years old. No? Not more than 22 years old on the date of reporting sa PMA. So, kapag more than 22 years old ka na ay hindi na po pwede, no? Hindi na po tayo ma-accept sa PMA. So, kailangan physically, mentally fit tayo. And then sa average, meron din pong average. So, at least 85% yata ang average ng general percentage GPA ng isang student, no? Bago ma-accept ng PMA. Or kailangan din na pasado tayo sa PMA entrance examinations. So, yung ibang mga requirements ay pwede natin i-upload sa PMA website, no? So, requirements, ibig sabihin yung mga NSO, mga PDS, or no? So, nandun yun para sa complete details. So, kapag nakapasok ang isang estudyante sa PMA, mag-undergo po siya ng training ng 4 years. And then after that ay or within the duration of the course or within the PMA mismo, pwede silang pumili kung anong branch of service sila sasali, no? Either from Philippine Army, Philippine Navy, or Philippine Air Force. So, may choices po, no? Kapag nasa Philippine Military Academy ka na. So, kumbaga sa Philippine National Police, sa DILG Tri-Bureau sila, no? So, after graduation ay you will be commissioned as a regular officer of the Armed Forces of the Philippines, no? So, regular ang isang officer pag graduate ng PMA. So, number 2 is the Officer Candidate School. So, actually sa Officer Candidate School ay dalawang klase yan. Merong tinatawag na Officer Candidate Course at Officer Preparatory Course. So, sa Officer Candidate Course, ito yung mga 4-year graduate na gustong regular officer ng Armed Forces through the Philippine Army Officer Candidate Course, no? So, mag-undergo sila ng 1-year training sa OCC or OCS, no? Ang qualification dito ay 21 to 29 years old. So, kapag 26 to 29 years old ka na ay makategorize ka as reserve officer. So, meron extension of tour to active duty yun. 3 years, and 4 years. So, reserve officer ang tawag sa'yo kapag overage ka na pumasok sa OCC, no? So, yung 25 pababa ay yun ang mga regular officer ng makategorize sila as regular officer ng Armed Forces katulad ng PMA, no? So, yung letter B ay ito yung Officer Preparatory Course. So, sa Officer Preparatory Course ay ito yung mag-graduate ng Reserve Officer Training Course. Tapos, nag-undergo sila ng Probationary Officer Training Course. And finally, ay nag-undergo sila ng 6 months Officer Preparatory Course sa OCS, no? So, ito yung purely ng mga reserve officer na belong sa regular force, no? So, sila talaga yung main source ng reserve officer sa regular force, yung
OPC, no? Or ROTC graduate, tapos ng OPC, Officer Preparatory Course ng 6 months. So, magre-renew po sila ng kanilang 3 years and then 4 years. Under po ito ng Republic Act, panahon ng Republic Act, hindi ko matandaan, 1957, no? And then, merong inisyu si President Corazon Aquino noong 1980s, no? Executive order patungkol sa strengthening of security of tenure ng reserve officer para hindi na sila, no, after 10 years or after 10 years of satisfactory service, they shall not be reverted into inactive status, no? Kasi kapag hindi po sila nakapag 10 years ng serbisyo yung reserve officers sa regular force, ay marirevert po sila sa inactive status. So, kailangan para may security of tenure ang isang reserve officer na nag-undergo ng officer preparatory course, yung mga ROTC na pumasok sa regular force, ito yung mga tenyente ng officer preparatory course, ay kailangan makabuo sila ng 10 years para hindi sila ma-revert, ang tawag nun, or ma-remove from active to inactive status, no? So, kapag nakapag 10 years sila, ay regular, tuloy-tuloy na sila sa regular force at hanggang until 56 years old, no? Sa retirement age ng officer. So, yun, no? PMA, regular officer, and then OCC, Officer Candidate School, of course, ay merong under sa officer candidate course, merong regular, merong reserve. Kapag ma-reserve ka, kapag overage ka na, 26 hanggang 29, reserve din yun. Iba naman tong reserve ng officer preparatory course. Ito yung purely reserve officers ng Philippine Army, no? Ito yung graduate ng ROTC and POTC, and then finally officer preparatory course. Nag-undergo sila ng OPC ng 6 months, no? So, yan po ang tatlong pamamaraan kung paano mag-apply, no? So, sa officer candidate course, sinabi ko na ang mga qualifications, yung 21 to 29 years old, and then kailangan ay 4-year graduate ka, regardless kung nakapasa ka sa civil service or sa PRC, no? Pwede kang mag-officer candidate course ng 1 year training, no? So after that, you will be commissioned in the regular, either in the regular or reserve. In the regular force, you'll be commissioned in the regular force, no? Pero yung source of commission mo ay whether regular or reserve, no? Depende po sa age requirements ng batas, no? 26 to 29 reserve, and then 21 to 25 regular officer ng OCC. So yun po, sana po ay hindi po kayo nalilito, no? So kung nalilito po kayo, ay i-playback nyo lang po ang video ito upang maintindihan po natin. Actually, mahaba ito, pero konting tiyaga lang, at this serves as awareness para sa mga applicant natin, lalo na sa mga bagong applicant natin sa Armed Forces of the Philippines na gusto maging sundalo, no? Dahil maganda na rin magsundalo ngayon dahil doble na yung sahod, no? Lalo na sa mga new soldiers or officers ng Armed Forces. So, number 4 ay ito yung mga technical and administrative service ng Armed Forces of the Philippines. So, ano itong mga technical and administrative service? So, actually, na-discuss ko na to sa the other video ko tungkol sa Reserve Force, kung paano, ano ang rank mo kapag ikaw ay nagpa-commission sa Armed Forces. So, dito sa regular force ay halos parehas lamang ang mga qualifications sa requirements dito, no? Because Circular 4 ng DND
series of 2010 ay hinango lamang yun mula sa regular force, no? So kapag sinabi mong technical and administrative services ng armed forces, ito yung mga professionals ng mga or yung mga skills ng mga tulad ng mga doctors, lawyers, nurse, professors, no? So halimbawa graduate ka na, doctor ka, ay gusto mo magsundalo, so pwede kang maging regular officer ng Armed Forces of the Philippines through the medical, what you call this, medical service ng Armed Forces, no? So halimbawa bagong graduate ka ng doctor, 35 years old ka na, so ang qualification nito ay at least 35 years old yata, no? So 35, not more than 36, kasi kailangan makapag 20 years ka sa service, no? So ito lang yung pinaprotektahan ng ating batas, na kailangan hindi ka lalagpas ng 36 years old pag pumasok ka sa armed forces. So kahit overage ka na, pwede pa rin tayo pumasok sa armed forces, provided na qualified tayo at pasok tayo sa mga requirements ng Department of National Defense, no? So tulad ng mga doctors, 35 years old sila, so or below, so long as umabot sila ng 20 years ng service upang makapag-retire sila, no? Merong optional retirement kasi, no? Sa 20 years in the service. So at least 20 years ka sa service para makapag-retire ka. At may pension ang isang sundalo, isang doktor na nagsusundalo, or nurse na nagsusundalo, or yung mga technical and administrative service sa Armed Forces of the Philippines. So meron din na tinatawag na mga judge advocate general, no? Yung mga lawyers na gusto pumasok sa regular force, so may mga initial rank na ibibigay rin, tulad nung sinabi ko sa other video ko. So tulad nung halimbawa ay doktor pumasok sa regular force, so ang kalimitan dyan ay captain ang initial rank, no? So lalong na kapag walang experience. And then lawyer, veterinary, and then nurse corps. So meron po yan, merong mga bracket kung ano yung mga initial rank na ibibigay. So usually bibigyan sila ng rank na probationary muna, no? Saka lieutenants. So yung lalong-laro na yung mga hindi special, walang specialization ng medical or technical service. So yun po ang kung paano, no? So at least 35, at least hindi ka lalagpas ng 37, dahil yan ang pinaprotektahan ng batas, na kailangan maka 20 years ka in service. Pero in some instances meron mga instances na more than 35 na pumasok sa armed forces. Yun yung mga tinatawag natin na mga what you call this, iilan lamang ng mga cases yan, no? So kapag hindi ka nakapag-retire, hindi ka umabot ng 20 years in the service, so hindi ka po makapag-avail ng retirement, no? So hindi ka makaka-receive ng retirement pay kapag hindi ka umabot ng 20 years hanggang 30 years, no? So at least 20 years. So kapag below 20 years ka lang, gratuity pay lang ang matatanggap ng isang soldiers or officers ng armed forces na pumasok. Kaya iniiwasan ng armed forces na yung pumasok sa armed forces na hindi makakaabot ng 20 years ng service, no? Dahil pumasok ka nga, hindi ka man makakatanggap ng retirement pay kapag hindi ka nakapag-reach ng 20 years sa service. So mga separation or gratuity pay lang ang matatanggap mo dyan. So sa isang taon, meron kang isang buwan na sweldo, no?
mo, naka 15 years ka lang. Nakapasok ka nga sa Armed Forces pero 15 years ka lang. So, wala kang matatanggap na retirement pay. So, ang matatanggap mo lang ay sa isang taon, meron kang isang buwan na sahod. Halimbawa, ang isang buwan mo ay 50,000. So, times 15 years, no? So, yan lang makukuha mo. So, yun yung sa Technical Administrative Service. Next is the enlistment ng enlisted personnel. So, ito yun sa mga hindi officers ng Armed Forces. So, pwede tayong mag-enlist. Pwede kang mag-enlist sa enlistment kung ikaw ay hindi nakapagtapos ng college, no? O high school graduate ka lang or K-12. So, pwede pong mag-apply ng sundalo provided na ikaw ay 18 to at least 25, no? 25 years of age. So, depende po kasi yan sa circular na ibababa sa taas, no? Or sa higher headquarters. Minsan 23 lang, 18 to 23, no? 18 to 26 minsan may mga order na ganyan or may mga directives na ganyan. Minsan umabot kapag kulang ang quota, nagbababa silang directive hanggang 29 pwede, no? Sa enlistment. Kasi ang iniiwasan na naman dyan or sinisecure nila na makapag at least 20 years ka sa service, at least, no? Pero mas maganda kung 30 years or makaabot sila sa 30 years in the service or more than 30 years para sa mga compulsory retirement po yan. Para mas malaki ang makukuha kapag nag-retire ang isang sundalo. Compare sa 20 years ka lang or 22 years sa service, mas maliit sa optional retirement. So, yun po ang enlistment, no? Kailangan physically fit rin tayo at mentally fit, no? Yun, sinabi ko na, K-12, kailangan may skills po tayo sa Technical Education and Skills Development Authority. Kailangan meron tayong skills para matanggap tayo sa Armed Forces, no? Kasi pinaprioritize nila yung may skills tulad ng mga mga pambihirang mga skills tulad ng boxing or kapag champion ka, so pwede kang mag-apply sa Armed Forces. May iba't ibang mga skills na pinaprioritize ang Armed Forces, no? Kapag may mga special skills ka tulad ng halimbawa mga auto mechanic, no? Mga ganun, mga inventor, may mga extraordinary skills ka, so madali tayong matanggap sa enlistment, no? Ito yung mga enlisted personnel ng Armed Forces. So last but not the least is the special enlistment. So ano tong mga special enlistment? Ito yung mga hindi na qualified sa regular enlistment, no? So halimbawa more than the required age ka na limit ng army or ng armed forces. So meron silang tinatawag na special enlistment provided na may mga extraordinary skills ka, no? So may iba't ibang category yung special enlistment. So makikita natin to sa directives ng Philippine Army, so particularly sa Philippine Army. So, yung mga CAPGU, mga civilian volunteer organizations, mga reservists na gusto mag-special enlistment, no? First category, second category, third category. So provided na may mga skills tayo. So sa age qualification, kailangan hindi tayo tulad ng sinabi ko kanina, hindi ka lalagpas ng 36, no? So kasi kung kukwentahin natin 35, 40, 45, 50, 55, no?
So, kasi ang retirement age ng Philippine Army or Armed Forces ay 56, no? So, kailangan sa 56 years old ka, maka 20 years in service ka na. Okay? So, kaya nagre-recruit sila ng mga special enlistment kapag kinakailangan, kapag extremely necessary lang, no? At kung may skills ka na kinakailangan ng armed forces talaga, kung ano yung mga extraordinary skills mo, halimbawa inventor ka, or may mga sports na mga extraordinary talent, no? Or member ka ng banda na magaling ka talagang kumanta, kuha mong air supply, so pwede ka mag-apply sa special enlistment, no? Provided na you are not more than 36 years old, or no, 35 years old, not more than 35 years old. Kasi kung 36 pwede pa naman, pero kailangan bago mag-report ay kailangan not more than 36 ka na. Okay, so yan po ang iba't ibang way kung paano mag-apply or mag-join sa armed forces. So no, una through PMA, number 2 is OCS sa mga officers, and number 3 is yung sa technical and administrative service tulad ng mga medical, nurses, Judge Advocate General, no? And then number 4 is or number 5 is yung tungkol sa enlisted personnel, no? Yung hindi nakatapos ng pag-aaral, high school graduate or K-12 lamang. So pwede mag-apply provided na pasok sa mga qualification na requirements. And then yung special enlistment last, no? So at least kahit na pwede tayo, kahit na overage na ang isang applicant, basta pasok siya sa requirements and qualifications na directives ng higher headquarters, ay hanggang 35 years old ay pwede pang pumasok sa Armed Forces of the Philippines, no? So para sa mga kasama natin dyan, may mga special skills at not more than 35 years old, pwede pa kayo mag-apply, no? Kumuha kayo ng mga skills sa Technical Education and Skills Development Authority particularly, or may mga skills na natutunan natin na pasok sa Armed Forces, no? Kinakailangan ng Armed Forces. Hanggang dyan lamang po, at maraming salamat po, at yan ay papyaw lamang na mga information, no, and awareness para sa mga gusto mag-apply sa Armed Forces. Thank you.